Los Angeles Lakers, LeBron James at Minnesota Timberwolves, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Magiging aggressive daw itong Los Angeles Lakers para subukan na i-trade ang kanilang 2024 first round draft pick. Na ayon pa kay Jovan Buhan ng The Athletic, ay tinitingnan daw ng Lakers na i-trade ang kanilang number 17 pick sa draft night. Balak nga daw ng Lakers na gamitin ang kanilang tatlong first round picks. Pagkakataon na daw kasi ito ng Los Angeles Lakers na makakuha ng pangatlong star player na mag-i-improve ng kanilang kupunan. Possible nga daw na nasa 3 or 2 first round picks kasama ng mga players na nasa under contract ang magagamit dito ng Lakers na pang-trade. Ito daw ang binabalak ng Lakers lalo at gusto nila na magkaroon pa daw si LeBron ng ekstrang tulong bukod kay Anthony Davis. Ito nga ay kung mananatili pa rin si LeBron James sa kanilang kupunan next season. Kailangan pa kasi ng Lakers na antayin ang desisyon ni LeBron kung ano ba ang balak nito sa kanyang player option. Pero walang duda mga idol na possible lang dito gawin ni LeBron James ay mag-extend ito ng kanyang kontrata. Lalo at sa bagong inilabas na report ni Shams Charania ng The Athletic, ay gusto pa raw ni LeBron na maglaro pa ng nasa 2 season sa NBA. Kaya naman ay gusto ng Lakers na ibalik ito sa kanilang kupunan. Isa pa ay binabalak din ng Lakers na kunin sa draft night itong anak ni LeBron na si Bronny James sa second round. Kaya naman ay sisimulan na daw ng Los Angeles Lakers ang pag-i-interview para sa susunod na head coach ng kanilang kupunan. Kaya isipin nyo na lang mga idol kung gaano ka-solid at kasaya itong si LeBron James kapag nakasama niya nga itong si Bronny James sa iisang kupunan dito sa Los Angeles Lakers. Samantalang LeBron James ipinaliwanag naman kung ano ang advantage ng Minnesota Timberwolves sa NBA sa ngayon. Naayon pa kay LeBron James ay obvious naman daw na may advantage itong Minnesota Timberwolves sa kanilang liga sa ngayon na kahit sino pa nga daw ang kanilang kalaban. Lalo at mahahaba nga daw ang kanilang mga players especially na daw sa wing positions. Na ito nga daw si Mike Conley ay hindi daw mukhang matangkad pero mahaba. Isama pa daw itong sila Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Karl Anthony Towns at Rudy Gobert. Habang sa kanilang bench naman ay andyan daw sila Nickeil Alexander Walker-Nasrid at Kyle Anderson. Na puro nga daw matatangkad ang mga players na ito at alam din kung papaano maglaro. Kaya ito daw ang pinakamalaking advantage ng Minnesota Timberwolves. Lalo at itong kanilang head coach ay ginagamit ang defensive schemes o kung sino man daw ang coordinator sa kanilang depensa. Ito nga ang signature ng kanilang kupunan lalo at ang kanila daw mga players ay willing na maglaro ng depensa. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni LeBron James sa advantage ng Minnesota Timberwolves sa ibang mga kupunan. Pero kanina mga idol ay nagawa ng Denver Nuggets na malusutan ang depensa ng Minnesota. Tinambakan nga nila ito sa Game 3 sa score na 117-90. Na lahat nga ng starter ng Denver Nuggets ay naka-double digit points. Kaya nahirapan din ang Minnesota Timberwolves na mapigilan ang opensa ng Denver Nuggets. Kaya tingnan natin sa Game 4 kung magtatabla na ba ang series ng dalawang kupunan. Lalo at 2-1 na ang record ng Minnesota Timberwolves laban dito sa Denver Nuggets. Final seconds. Bryant